si Direktor Rino Abad po ng Oil Industry Management Bureau sa ating po lamang pangitain para po sa presyuhan ng petrolyo sa susunod na linggo. Tsa. Magandang umaga, Direktor Rino Abad. Direktor? Good morning sa Good morning po sa programa ninyo at sa ating mga kababayan po. Good morning. Thank you for being on the show. Direktor, last week meron tayong increase. Ngayon po ba sa susunod na linggo, ano po ang tansya ng DOE sa magiging presyohan ng produktong petrolyo? Well, sa 4 na araw may nakikita tayong rollback. Gasolina, ang estimate na namin nasa 80 centavo. Diesel, 50 centavo. Kerosene, 2.30 centavo, no? 2 peso and 30 centavo ang rollback. But 4 na araw ito, ang masama nga lang na balita, nag-resume na naman yung conflict between US and Iran, no? Actually, yung missile attack nila nagsimula na naman, kaya sana hindi maging masama yung price trend nitong last day, yung Friday. Otherwise, hindi ho natin masigurado, no, yung gasolina and diesel. Baka lang sa kerosene. So, ang pinakamaganda talaga nito, bukas talaga namin makukompute yung final amount. Oh, sige. Direktor, anong explanation dun sa 4 trading days straight na posibleng bumaba pero isang araw lang ang inaantay natin? May possibility pa rin tumaas para lang po mas maintindihan ng mga kapatid natin. Timing din, no, na medyo nagkagulo, no, nitong ang impact nito will be the last day. Ang importante lang dito kasi napakaliit ho, manipis ho itong diesel na 50 centavo na rollback eh. So, kung umepekto yung masamang balita na naman nung resumption ng kanilang atake, yun lang ho, napakaalanganin kasi yung maganda sana kung ang rollback natin gaya ng 5 peso, medyo mahirap burahin yun. Pero ito, 50 centavo ang computation natin sa diesel to date. So, medyo alanganin ho. Ang maganda ho talaga, malaman ho natin talaga ito bukas. Oo, so may kaba pa na isang araw, hindi pa rin sure na sure yung rollback. Tama po, Direktor, ano? Pero bakit po ganito lang kababa ang rollback? Ano po ang explanation doon? Ito yung sinasabi natin na mga nagsisettle na yung price. Meaning, ito yung bumalik nga tayo sa 80 to 90 peso range. So, settled na. Mukhang ito na yung nakikita na natin, napakabagal na yung mga daily increases. So, mukhang nagsisettle na ang price at this range. Ang atin lang talagang binabantayan dito kasi may mga ginagawa ng conflict doon sa area din ng Red Sea. Parang may mga plano yung Houthis, no, na magkaroon din sila ng blockade. So mga report pa lang naman to pero wala pang actual reported na damage doon sa pipeline ng Saudi Arabia, which is the Petroline. Ito lang talaga ang game changer dyan. So, tama to, mukhang nagsisettle na at 80-90 peso range. Hindi na masyadong gumagalaw, hindi masyado ang taas. Except itong, sana walang actual damage na mangyari doon sa Petroline ng Saudi Arabia. Oo nga, kasi hindi lang yung Strait of Hormuz ang issue dito, maging yung sa Red Sea na binabanggit nyo po, no, Direktor. Direktor, kung sakali man po na magkakaroon ng pagtaas ng presyo, kung doon man ang punta natin, magkano po kaya? Ang atin mo masisiguro, no, mukhang tataas pa sa 80-90 range. Hindi lang natin again malaman kung ano yung settlement again ng price. Pwedeng umabot ng more than 100 pero hindi ho natin alam kung hanggang saan. Gaya ngayon, at least na nalaman pa rin natin ultimate weeks ng increase, medyo tumitigil na siya. So nagsisettle na siya at 80-90 range. Hindi lang natin alam pa ang magiging impact nung kasi mga 6 to 7 million barrels per day ang nilalabas doon sa Petroline ng Saudi Arabia. Out of the 21 million, at least per day, nakakalabas pa rin yung 6 to 7 million.
Pag nabura po yan, parang ultimately yung 1.5 million na lang out of the 21 million barrels per day, yung kay United Arab Emirates, yun na lang ang makakalabas. So parang ang liit-liit na nun. So, game changer po talaga yan at sana hindi po magkaroon ng actual damage yung pipeline. Oo. So, kumbaga nasa thin line tayo ngayon. Hindi pa makapag-predict talaga po ang inyong ahensya kung taas o baba ang mangyayari sa susunod na linggo. Well, kailangan ho natin sa mga ganitong manipis na computation, kailangan ho natin siguraduhin yung 5 araw. Otherwise, kasi gaya ng last week, medyo malaki ho talaga yun. Kaya Huwebes pa lang, actually Wednesday pa lang, nung may nagtanong sa akin, sinabi ko na may increase talaga next week. Pero ito, alanganin ho talaga, Ma'am Chacha, no? So, pinaka maganda nito, maigi talaga bukas. Yun ho ang final computation. Hayaan niyo, bukas mo programa kami dito para matawagan namin kayo. Hindi, joke lang. Hindi, oo. Anyway, Director, so basta ang importante lang ho dito, Director, yung assurance nga na kayo ang magtatakda ng hangganan nito. Yun nga ang maganda. At least ngayon, hindi man natin makontrol yung movement sa international price, pero nakokontrol na natin dito at nadidiktahan yung weekly adjustment. Okay. Meron ho bang, maiba lang ako, meron ho bang ngayon ang imbitasyon na sa inyo tungkol dito po sa amyenda sa Oil Regulation Law o mukhang nakaligtaan na naman? Well, pinafinalize na nga ho namin. By next week, Sir Ted, pa-finalize namin yung identify na mga sections, mga 5 or 6 yata na sections yung mayroong kaming gagawing proposed amendment. Opo. At pag ito'y nalatag ng maayos, maliwanag din naman ang ipopropose namin ng mga amendment at mukhang sa clarity ng proposal, hindi ho problema. Sa decision na lang ho ng Congress ang aantayin natin kung ma-amend ito as soon as possible. As always. Salamat po na marami, Direktor, at kami po'y aantabay sa anunsyo ng DOE by tomorrow. Thank you, sir. Opo, magandang umaga ulit sa inyong programa, Sir Ted. Yan po ang Direktor ng Oil Industry Management Bureau. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.